Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So, sa mga nakaraang video, diniscuss natin yung standard equations ng apat na conics. So, bago tayo mag-proceed sa general form or general equation, discuss muna natin yung tinatawag na eccentricity. So, pag sinabi nating eccentricity, each conic, meron silang kanya-kanyang eccentricity. Pag sinabing eccentricity, it measures how much a conic section deviates from being circular. So, pag mas mataas yung, kumbaga, it is a measurement of how uncircle a conic section is. So, ibig sabihin, pag mas mataas ang eccentricity, mas uncircle siya. Mas nagde-deviate siya from being a circle, from being a perfect circle. The higher the eccentricity, the more elongated yung curve natin. Yan. From this definition, ma-identify na natin ano yung eccentricity ng circle. Perfect circle. So, kapag meron kang kaunting eccentricity, hindi ka na circle. Uncircle ka na. So, ano yung eccentricity ngayon ng perfect circle? Di zero. Tapos, kasi pag nagkaroon ka ng kahit kaunting eccentricity, magde-deviate ka na from being a perfect circle or from being circular. So, kung taasan man natin ng kaunti, sabihin natin from 0 to 1, taasan natin ng konti yung eccentricity, ano yung mangyayari? Ellipse na siya. Malalayo ka lang muna ng kaunti sa circle So, ano ba yung pinakamalapit sa circle among dun sa mga conic sections na meron tayo? Ano yung pinakamalapit sa circle? Or yung pinakamalapit from being a perfect circle? Kasi in-increase lang natin ng kaunti yung eccentricity hanggang 1 lang. So, among dun sa conics, yung ellipse. Deviate lang tayo ng kaunti. So, deviate pa tayo further, anong mangyayari? Magiging parabola siya. So, pag parabola, yung eccentricity niya ay equal to 1. Then, among doon sa conic sections na meron tayo, alin doon yung pinaka-uncircle sa kanilang apat? Di ba yung hyperbola? So, kapag sobrang taas na ng eccentricity natin, hyperbola na yung shape niya. Siya na yung pinaka naka-deviate from being a perfect circle. Siya na yung pinaka-elongated na conic sa apat na conic sections na meron tayo. Yung mga standard conic sections. So, take note natin guys na parabola, E is equal to 1 kasi siya yung nagsisilbing transition point from being circular to hyperbolic. Nandyan si parabola. Siya yung transition point. Kaya siya E is equal to 1. Take note nyo na lang yan guys. Yan. So, ito yung perfect circle, ellipse, parabola, and hyperbola. Yan. Nilagyan lang natin ng drawing. Yan. So, meron tayong formula ng eccentricity. So, sa parabola and sa circle, hindi na natin kailangan ng formula. Kasi 1 na nga yan At saka 0 na to. So, hindi natin kailangan. Pero sa parabola kasi, yung formula ng eccentricity, distance from point to focus, tapos distance from point to directrix. Yan kasi yung formula ng eccentricity sa parabola. Di ba, ito yung focus, tapos ito yung directrix. Tapos, ano to? Diba, ito yung point natin. Ito yung distance ng, sabihin natin C. Distance between point to focus. Di ba, ito C din yan. So, kung hanapin natin eccentricity, distance of any point to focus, so C. Tapos, distance from any point to directrix, C. So, palaging 1 yan. Kasi kahit dito ako kumuha, pag hinanap mo yung distance niyan, at saka distance dito, palagi yung mag-i-equal to 1. Kasi definition na yun ni parabola, di ba? Kung maalala nyo sa nag-solve tayo ng, naka-encounter tayo ng objective type question na ganyan.
na tinatanong yung pinaka-definition ng parabola. Palagi yung equal, guys. Distance from point to focus, tas point to directrix. Kahit saang point, kahit saang part ka ng parabola kumuha, palagi yung maging equal or mag-ratio to 1. So, ganun yung parabola. So, dahil medyo malaki yung range ng ellipse and hyperbola, meron silang formula. Ang formula ay C over A. Yung C, distance from center to focus, tapos yung A, distance ng center to vertex or yung semi-major axis. Tapos dito naman sa hyperbola, ganun din. Distance from center to focus, tapos center to vertex. Yan. Yan, dito mas malaki yung A natin sa ellipse. Tapos ito yung focus, ito yung C. Yan. So, sa circle kasi guys, yung focus saka center, nasa iisang point na sila. Nandito yung center. Nandito na din yung focus. Kaya 0 na to agad. 'Di ba? So, 0 na agad. Ayan. So, kaya ganun pag circle. Yan. So, meron na akong kinote sa Desmos para mas makita natin yung figure kung paano siya nagtatransform from being a perfect circle to the most elongated conic, which is the hyperbola, as we increase the eccentricity. Yan. So, paano ba yan? Ayan. Diba? So, nag-start tayo sa circle. Sa circle, yung focus natin, diba dalawa yung focus natin sa mga conics? Sa ellipse, saka sa hyperbola. So, wala lang. Para lang makita lang natin dito, no? So, sa circle, kita natin na yung focus niya nandito na din sa center mismo. So, taasan natin ng konti. From circle, pag in-increase natin ng kaunti yung eccentricity, magiging ellipse dapat siya. Ayan. Di ba nakikita nyo? Naghihiwalay na yung dalawang focus. So, nagiging ellipse na siya. Tapos, nagkakaroon na tayo ng dalawang directrices. D1 and D2. Yan. Ito na yung center. Nandito yung center sa gitna. Hindi ko lang nalagay. Nakahiwalay na ngayon yung dalawang focus. Yan. So, hanggang 1 lang tayo. Yan. So, ano nangyari sa focus na isa nawala na? Nawala na din yung isang directrix. So, ang natira na lang, isang focus at isang directrix. Kasi ganun sa parabola. Isa lang yung focus, isa lang yung directrix. So, kapag yung E natin is equal to 1, parabola na siya. Yan. So, increase pa natin further yung eccentricity. Yan. So, anong nangyayari? Diba nagiging hyperbola na siya? Bumabalik na yung isang focus sa isang directrix pero sa kabila na sila nang galing. Yan. Pag in-increase pa natin yan, hanggang in-increase natin ng in-increase, magiging line na lang yan. So, meron na tayong approximation. Pagka E is infinity, ano siya? Line na yan. Kasi tingnan nyo guys, no? Halimbawa, increasean pa natin. Pag in-increase mo pa yan ng in-increase, magko-compress yan lahat. Yung red saka yung black na yan. Magme-merge yan into a single line. Yan. Pag in-increase pa natin. So, infinity yun. Siyempre, din natin yun mag-graph. Pero yun na yun guys, okay? So, yun yung eccentricity. So, ito yung formula niya, C over A. Tinatanong din kasi yan guys sa board. So, tandaan nyo na lang. Yun. So, ayun lang naman muna ngayon guys. Ang video na to, ang content niya is eccentricity. So, sana meron kayo natutunan guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyong i-discuss natin sa mga next videos natin. So, yun lang guys. See you on the next video.